May paalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer at manggagawa sa private sector tungkol sa kanilang mga karapatan kapag sinuspinde ang trabaho dahil sa masamang panahon, gaya ng matinding ulan at pagbaha. Ayon sa DOLE, maaaring suspendihin ng private companies ang trabaho para sa kaligtasan ng mga empleyado. Kapag nagtrabaho ng 6 na oras o higit sa araw ng suspensyon, buong regular pay ang dapat matanggap. Kung mas mababa sa 6 na oras, proportional pay batay sa actual hours na pinagtrabahuan. Kapag hindi pumasok, karaniwang walang regular pay, maliban kung may mas pabor na company policy, kasunduan o leave credits. At ang mga hindi pumasok dahil sa epekto ng masamang panahon ay hindi dapat patawan ng administrative sanctions. Para naman sa darating na August 21, Ninoy Aquino Day, special non-working day ito, kaya no work no pay ang rule, maliban kung may mas pabor na company policy. Para sa mga papasok, may 30% additional pay sa unang 8 oras. Kung overtime, may dagdag na 30% sa hourly rate. Sa rumaragasang ilog, pangarap ang kanilang tinatawid. Ganito ang araw-araw na hamon ng mga estudyante at residente ng Sitio Tagascan, Barangay San Vicente, Roxas Oriental, Mindoro. Narito ang report. Masaya pang sinusuong ang ilog ng mga high school students na ito ng Barangay San Vicente, Roxas Oriental, Mindoro. Magkakahawak kamay na tumatawid sa rumaragasang ilog para manatili ang balanse ng isa't isa. Ang iba nga, nagtatampisaw pa sa tubig. Sanay na sila sa ganitong sitwasyon. Pag maulan ng panahon, lumalakas din ang daloy ng ilog. Karamihan sa mga mag-aaral ay nabibilang sa katutubong mangyan. Sa likod nga ng kanilang mga ngiti, naroon ang panganib at sakripisyong kailangang harapin para lamang makapag-aral. Kwento ng uploader ng video na si Rachel Joy Season, August 13 pasado alas 4 ng hapon nang makasabay niya ang mga mag-aaral pa uwi. Mulat sa pool ay ganito na raw ang sitwasyon ng mga taga-Sitio Tagascan, Barangay San Vicente. 8 ilog bago pagpauwi pa kami bago makarating dito. Gayon din po pag papuntang school yung mga bata, papuntang labasan namin po. Meron naman siya sir na pagbaha po ay may alternate route naman po. Yun nga lang po, nasa bundok po ang daan sir, mas matagal po ang lakad namin. Kaya po mas ginusto ng mga bata namin na tumawid na lang po kami ng ilog kahit po malalim. Mga 1 oras po at kalahati, mas magagabihan kami nun sir nang kung pauwi po kami po. Hiling ngayon ni Rachel Joy, 10 ng mga taga-Sitio Tagascan, sana ay magkaroon naman ng maayos na daanan. Nasa 400 plus family po kami dito sir. Matagal na po nilang kahilingan yun sir na magkaroon po talaga ng maayos na daan para hindi na po baga sila mahirapan, lalo yung mga anak nilang nagapasok pa sa baba sa San Vicente National High School din po. Kasi minsan pagbaha po talaga hindi po talaga sila nagapasok sir. Kahit din po yung mga guro dito sir ng elementary, hirap din po sila. Ngayon, ilang araw matapos ang video ni Rachel Joy, tila napakinggan ang kanyang hiling. Forbidding na ang gagawing tulay at daanan sa Barangay San Vicente sa tulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU mula sa Pamana Road Project. Hindi na dito sa gilid ng ilog ang daan, may sa bundok na mismo na gagawa ng daan. Tapos tulay na 40 meters, may mga approach, gabyon. Tapos yung kalsada niya ay nasa 1 kilometer. Kalsada po mismo siya. 2 lanes siya. Parang highway talaga. Malaking kabawasan, baka ilang 30 minutes siguro o wala pa. Phase 1 pa lang ang proyekto sa barangay na inaasahang magsisimula sa Setyembre at hindi pa tatagos sa mismong sitio ng Tagascan. Pero umaasa mga residente na makakapag-comply ang LGU para sa Phase 2 nang tuluyan na magkadaan ang mga taga-sitio Tagascan. Kung hindi mabilis ang LGU Roxas ay sa pag-comply ng mga requirements, palagay ko ay hindi rin ganun kabilis ang pagbigay din ng tulong ng Pamana o PAPRU. Kasi napakalaking tulong ito sa ating pong mga katutubo dahil sa San Vicente, malaking tulong ito kasi sa pagpasok nila yung mga kalakal. At iyan ang mga balita ngayong umaga. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. Ako po si Michelle Giliang. I-like at i-follow din ang aming social media accounts para laging updated.
Ako po si Ralph Lopez. Magandang umaga.